Ma'am, good morning classmates. So my report is about fiscal federalism and state and local government finance. Federalism ay ang paghahati ng gastos, din kita or buwis sa iba't ibang antas ng pamahalaan or pambansa, panrehiyon or lokal. So yung mga layunin sa is mas mahusay na paghahatid ng serbisyo batay sa pangangailangan ng bawat lugar. For example, pambansa, adto yung militar, foreign policy. Then sa state regional, education, state roads, then sa local, ito mga basura, tubig, then fire department. So mas akma sa local na pangangailangan, nagpapalakas ng inobasyon at responsibilidad. Yung problema sa is, pwedeng kulang sa coordination or mas mataas ang gastos kung masyadong maliit ang scale ng serbisyo. So, fiscal federalism is the division of taxing and expenditure functions among levels of government. So, si fiscal federalism ay ang paghahati ng buwis at paggasta sa pagitan ng pangbansa, state at local na pamahalaan. Ang pambansang pamahalaan ay mas angkop sa mga serbisyong may pambansang benepisyo tulad ng national defense, economic stability, at income redistribution. So, dahil siyan, mas epekto at mas patas kung iisa lang ang namamahala. For example, sa national defense, hindi kayang magtayo ng sariling hukbong, sandatahan, ang bawat lalawigan. For example, siyan, lahat ng estados ng US ay umaasa sa US Army na pinupunduhan ng federal government. So, ikaduhan example, economic stabilization. So, pagpapanatili ng ekonomiya. Kung baba yung buwis ng isa ka state para pasiglahin ang ekonomiya, so, madalas kuno sila napupunta ang kita sa ibang state dahil doon galing ang produkto. So, kaya hindi masyadong epektibo. Kaya ang pambansang gobyerno ang dapat magtupad ng fiscal at monetary policy. Example sa interest rates, mga stimulus checks, etc. So, for income redistribution naman, yung mga pantay-pantay na kita, for example siyan, kung isang lungsod ay magbibigay ng malaking ayuda sa mahihirap, maaring lumipat doon ang maraming nangangailangan at umalis naman yung mga nagbabayad ng buwis. So, sa pinahulian, tataas gihapon yung gasto, din mababa yung pundo. So, mas epektibo kung central government ang magbibigay ng pantay-pantay na ayuda sa tibok bansa or sa buong bansa. So, kung magiging serbisyo na may malawakang epekto o nangangailangan ng koordinasyon ay mas angkop sa central government kaysa sa local. So, kung local lang ang gagawa nito, mas madalas ay hindi sapat. Di isa pa epektibo or mas magastos pa siya. So, second is the supply of local public goods in a federal system. Local public goods are public goods with benefit that are non-rival only for that portion of the national population who live within a certain geographical area. So, pasabot sa ni is yung local public goods daw ay may mga serbisyong pampubliko na ang mga benepisyo ay para lang sa mga taong nakatira sa tiyak na lugar. So, mas epektibo kung ang mga lokal na pamahalaan ang magbibigay ng mga ito dahil sila ang mas nakakaalam sa pangangailangan ng isa ka komunidad. So, sa ganitong sistema, mas nabibigyang halaga ang kagustuhan at ng mamamayan at mas madaling makuha ang serbisyo ayon sa pangangailangan ng isa ka lugar or bansa. For example, sa barangay A, mas gusto ng mga otaw siyan yung park, on playground. Kaya naglalaan sila ng pondo para sa mga recreational facilities. While sa barangay B, mas pinahalagahan nila niyang mga tao ang edukasyon or sining. Kaya mas maraming budget ang inlaan para sa libraries at art exhibits. So, nasa importante ini. Tungod sa nila sistema, napabababa ang gasto sa pagdesisyon at mas natutugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan. So, mas madali rin para sa tao na lumipat sa lugar kung saan ang mga serbisyo ng gobyerno ay tugma sa kanilang mga gusto. So, next is centralized versus decentralized government. So, unahan si centralized government. So, centralized government, ang may gobyerno sa pambansang antas na nagdesisyon para sa tibuok bansa. So, kahit sa mga bagay na mas mararamdaman lang sa local na antas,
Ibig sabihin, pare-pareho ang mga serbisyo ng gobyerno sa lahat ng lugar. Bisan pala ilahi ang kanilang mga pangangailangan ng mga utaw. So, example ang tanan ng barangay sa Pilipinas ay bibigyan ng parehong dami ng street lights kahit mas madilim sa ibang lugar at hindi naman kailangan sa iba. So, sang decentralized isab kay amin yung mga lokal na pamahalaan like barangay, munisipyo, lungsod, ang nagdidesisyon para sa sarili nilang lugar. Mas angkop ito sa mga serbisyong pang-komunidad, local public goods. So, dahil iba-iba ang gusto at kailangan ng mga tao sa bawat lugar. For example, ang isang barangay ng maraming bata ay pwedeng maglaan ng mas malaking budget para sa daycare or playground. So, habang sa isa ka barangay na mas maraming matatanda, pwede silang maglaan nga dito sa mga like health services. So, gibali si centralized ang mga pantay-pantay pero minsan hindi angkop sa lahat ng lugar. Si decentralized, mas angkop sa lokal na pangangailangan pero hindi pare-pareho ang serbisyo sa lahat. Sa decentralized system, yung mga utaw nga to ay pwedeng pumili kung saan sila titira batay sa serbisyo at buwis. Kung masyadong mataas ang buwis, baka umalis ang mga mayayaman at tumami ang mga pobre or mahihirap. Magbabago ang balanse sa komunidad. So for example, ng kanilang pagkalay-lahi, si centralized system ng pangbansa, for example, yung national government, yung desisyon ng lahat ng eskwelahan sa bansa ay pare-parehong dami ng guro. Pero ang mga lugar na kunti lang ang estudyante at may iba naman sobrang dami. So, aman ang dili siya efficient. Well, si decentralized systems ang local. So, ang bawat lungsod o barangay ay pwedeng magdesisyon kung ilang guro ang kailangan nila base sa bilang ng estudyante sa kanilang lugar. So, mas practical ito at mas akma sa tunay na sitwasyon. So, for example, imagine a group of individuals who have similar tastes and who live together in a local community, each one of whom pleases zero benefits on tennis court. So, kapag ang isang serbisyo tulad ng tennis court ay idesisyon ng nasyonal na antas, maaaring mapilitan ang isang lokal na komunidad na magpatayo ng tennis court kahit ayaw nila at hindi nila ito kailangan. So, magbabayad gihapon sila ng buwis para sian kahit walang or bisan waya kuha nila na benefits. So, di nga efficient tungod sayang lang yung kwarta para sa serbisyong wa kagamit. So, mas mainam kung local ang magdesisyon para sa mga local na serbisyo para mas akma ang pangangailangan ng bawat lugar. So, another example is I think another example so gibali ang isa ka baryo puno yan ng mga tiguwang at walang interes sa tennis. Just like sa example ko gaina earlier, sa local na election, siguradong hindi sila boboto para magpatayo ng tennis court. Pero kung sa buong bansa ito pinagbotohan at karamihan ng lugar ay gusto ng tennis court, mapipilitang magkaroon din ang baryo ng tennis court kahit walang gumagamit. So, mas makakubuti sana kung bawat baryo ang magdesisyon base sa sarili nilang mga kailangan. Just like sa example ko, gihapon gaina. So, for last is advantage of a federal system of government. The central problem of fiscal federalism is to understand the process by which various government functions are paired with various levels of government. So, yung fiscal federalism isa ka tungkol siya sa pagpapasya kung alin sa mga tungkulin ng gobyerno ang dapat gawin ng national government at alin ang mga para sa local o regional governments. So, ngayon mo makita kung hain yung mas epektibo or depende sa lugar, pangangailangan ng utaw, din gastos ng serbisyo. So, yung layunin sa is mahanap nitong pinakamagandang paraan ng paghahati ng trabaho at pera ng gobyerno para matugunan ang bawat pangangailangan ng mga mamamayan sa bawat rehiyon. For example, sa isa ka federal system, maaaring ang healthcare ay alagaan ng local government dahil iba-iba ang health problems ng bawat ng isa ka lugar. For example, ang dengue sa probinsya, pollution related sa lungsod. Din samantala, ang national defense
ay nasa kamay ng central government kasi ito ay para sa seguridad ng buong bansa. So, hindi lang ng isang rehiyon. So, yung benepisyo ng federal system is mas mabilis at angkop ang serbisyo dahil ang local ang nagdesisyon. Kaduha, mas naaayon sa pangangailangan ng bawat lugar. Katulo, mas maraming paraan na solusyon at eksperimento sa mga problema. Then, hindi lahat nakaasa sa national government, kaya mas epektibo ang pamamahala. So, that would be all my report in fiscal federalism and state and local government finance.